Tay, good morning. Kami estudyante po ng Southwestern College of Maritime Business and Technology. So nandito po kami para po mag-conduct ng interview po sa research namin. So, may mga katanungan lang po kami tungkol sa pamumuhay nyo po dito sa coastal area po ng Calapan, which is ito po, nandito po tayo ngayon sa Calero, Barangay Calero po. Sa fishing methods po tayo. Ano po yung karaniwang paraan nyo ng panghuhuli ng isda dito sa ano? Dati, pag sa tabi kami nanguhuli ng isda, kung hindi kami mamana, supervision, nangunguha kami ng mga seashell. Tulad ng nasabing palakulan, dito, mga binibenta namin. Tapos umana kami. Anong isda makita? Pero nung buhat nung ipagbawal, malayo na. Pinagpaparawa na namin. Pinagbawal na po. Oo, MPA na kasi yan. Maritime Protected Area. Opo. Inaano nila yung isa, yung damo. Tsaka yung mga kawals. Inaalagaan nila. Tapos, paano po kayo nag-prepare ng mga gamit nyo sa pangingisda nga po, paninihi dyan sa... Okay, sa pangingisda, ang una mong i-prepare dyan, yung mga gamit mo, ng nylon, kawil, icebox, yelo, may ilaw ka dapat at importante, may bangka ka dahil hindi na nga pwedeng mangisda dyan sa tabi, pupunta ka na sa malaot, mamumuhunan ka. Yung mga pagkakataon, makakahuli ka naman ng marami. Dahil may pagkakataon din na lugi. Kaya utang pa. So, dito po, yung... Kailan po kayo yung... Halimbawa po, kailan nyo po... May schedule po ba kayo ng parang kung kailan kayo mga mawin o lalaot? Depende sa tayo ng buwan. Sa tayo. At saka sa panahon, tulad ngayon, naghabagat. Mahirap tayo lang. Kaya umaasa kami sana dito man lang sa tabi. Pangisda kami ng problema. Dito sa tabi, bawal na. Kahit mahuha ka ng mga seashell dyan, bawal na. Napaka-higpit na yun. Ano pong mga klase ng isda yung karaniwang nahuhuli nyo dyan? Pag dito sa tabi, mga ano na yan, mga dahil sa mga pero pag sa laot, malalaking isda. Ang itinapahan mo naman doon, mga isang buong tulingan, yung mga latoy, aloy, mga gano'n, ang mga pamain dyan. Kaya mamumuhunan ka ng yelo, icebox, gas, bangka. Dito naman, lipat naman po tayo sa sa cultural beliefs and practices. Kumbaga po yung mga paniniwala nyo po dito sa sa mga paniniwala at kaugalian po dito. Anong po mga paniniwala o kaugalian o pamahiin tungkol sa pangingisda ang kumbaga po yung sinusunod nyo dito? So, yan, pagka ikaw nangingisda, ang huwag mo lang, pag naando ka na sa punto na naando ka na sa pwesto ng pangingisda, huwag kang magbababati na kung ano. Palitan dyan. Hindi rin kasi nawawala ang mga may kanto naman sa dagat. Yan, makikita mo ang mga santil mo. Yung bolang apoy. Oo, dyan. Ano po ba yung halimbawa yung nagdadasal o Oo, nag-aantong? bago ka umalis. Bago ka umalis. Dasal muna. At titingnan mo ang panahon. May mga, yung mga madidilim na ulap, dapat alam mo. Yung sa
nakapusto ang mga madidilim na ulap dahil nandun ang hangin. Kumbaga po yung may epekto po ba yung mga paniniwala nyo yun sa oras o pagpili nyo ng lugar ng Wala naman. o paraan ng pangisda? Wala po. Ang paraan ng pangisda, dapat alam mo kung saan ang maraming laman na isda. Dahil dito sa dagat, para matukoy mo ang madaming laman ng isda, kailangan alam mo kung paano ang yung markasyon ang tawagin ng magdadagat dahil dahil may palatandaan ka. Ang malimit na palatandaan, bundok, kayang magkabilang pangunan. Yan ang karaniwang palatandaan. Nakukuha mo ang sukat. Kumbaga po yung mga paniniwala nyo naman ngayon ay hanggang ngayon ay Ganun pa din. ganun pa din po, wala po. Wala Nasusunod nagbago pa din. rin. Lahat ng mga isda, ang markasyon ang pinagbabasehan kung nasaan ang madaming isda. Tanda na nila yung kung nasaan. Pero madami pang lugar dito, hindi pa natutok yun. Paano ipinapakita ng mga tradisyonal na pamamaraan ng pangisda ang paggalang ng isda komunidad, kalikasan at pananatili? Pagpapanatili. Lalagyan ko. Kumbaga po ay paano po na ipinapakita ng tradisyonal na pamamaraan niya ng pangingisda ang sa komunidad na ito ang pagiging, kumbaga po sagana pa rin po siya sa isla. Wag kang gagamit ng dinamita. Ayat yung sodium. Wag kang gagamit. Paano po yung nakakapit? Kasi kapag ka sinodyo mo, tulad ng corals, namamatay kasi ang corals. Dati po, dati talagang- makapal ang corals dyan. So, sodium at saka ang dinamita nasira. Kaya tinigbawan. Ibig sabihin mo dati talagang madami. Madami talaga. Kaya wag mong gagawin yung bagay na illegal. Nag-illegal ka kasi. Ang talab din nun, nasa bangin isda din. Nababawasan ng bahay ng mga isda. Nauuwi sa isda. Lumalalim. Ay nakaka-apekto po ba yung pagbabago dito tulad ng mga pagusbong ng mga teknolohiya natin? Nakaka-apekto po ba yun sa klima at ang mga paniniwala? Hindi naman, ang nakaka-apekto yung ngayon, yung dredging na yan. Yung dredging na ginagawa ngayon, yan ang nakaka-apekto kasi yung mga dating bahay ng isda, nakukuha yung mga buhangin. Namamatay na yung tiraan nila. Lipat naman po tayo sa kabuhayan at mga hamon na naranasan nyo dito sa pamumuhay sa coastal area. Lipat po tayo sa kabuhayan at hamon na naranasan nyo sa pamumuhay dito sa Barangay. Paano po nakatutulong ang pangisda sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan? Ang totoo naman, ang pangisda, kung yun talagang hanap mo ngayon, kalimitan naman din, hindi ngayon. Kaya kailangan, may pang-alalay ka ibang hanap buhay. Hindi mo may akasa sa dagat. Kumbaga po talagang ano na Oo. rin Hindi mo na pwedeng asahan ng pangingisda sa ngayon. Magkano po ang karaniwang kinikita nyo sa pagbebenta dati ng isda? Depende. May mga sinasabi tayong jackpot. May sinasabi tayong Kumbaga po yung swertihan Oo, din. swertihan lang ang pangingisda. Taga sa ano, parang ako naghihintay dyan eh. Waiting lang yan. Oo, kailan dadawi ang isda. Saan po karaniwang binebenta nyo dito ang mga nahuli ng isda? Sa amin, katulad namin, may kuha na kami ng kapital. Sino ang kinukuha namin ng kapital? Doon kami nagbabagsak. Oo, pinakangkasa namin. Pero maliliit lang naman yun. Kasi hindi naman kami huhuli ng napakarami. Talagang swerte na maka 20 kilos, 30 kilos.
Bukod po sa pangingisda, ano pa po ang iba niyong pinagkakakitaan? At nung nagkaroon ng NPA, lipat na ako ng trabaho. Una, nag-guardia na lang ako. Ano yung DOL, yung ano, Tapos ako sa pag-guardia ng isang na taon. Ano na lang ako. Ahente na lang ako ng mga sasakyan sa bangko. Palig. Mawala na rin ako dun sa pag-ahente ng mga sasakyan sa bangko. Ito na rin ako. Ang kainan. Maliit na ang kainan. Ano po yung mga hamon na naranasan niyo po sa mga taon ng pangingisda niyo? Parang malulubog ka. Naranasan niyo po yun? Ang kalimitan ito, ituturo ko lang sa inyo. Minsan, ang bangka kasi, pag lumubog yan, hindi naman talaga lubog yan ang diretso. Kung ikaw ay naandun sa loob ng bangka at nakalubog na yung bangka, hanggang dito ang tubig. Pag umupo ka, hanggang dito rin ang tubig. Eh, kung malakas ang alon, talas mo lang. Kaya kung pinaka-the-best mo magagawa, itali mo ang katawan mo sa bangka dahil hindi nga lumulubog yan. Mamatay ka man, makikita ang katawan mo. So, yun lang yun. Kapalaran ng buhay ng mangingisda. Mahirap ang buhay ng mangingisda. Nakaranas na po ba kayo ng mga suliranin o pagkukumpuni o pagpapanatili ng mga kagamitan kagaya po yung lambat, yung mga kagamitan niyo po sa ano? Okay, ang sa akin, wala naman akong ginagamit na lambat. Yung ano lang yun, kawil-kawil lang, kamay-kamay lang. Ang madali lang naman na pagkatapos mangisda. Lilikumin mo lang naman ang ano eh, ang ginamit mo, hugasan, pagkatapos ka, may galawangin, mga gato. Yun lang. At saka ang kalimitan, ang i-maintain mo lang dyan, ang makina ng bangka. Kailangan lagi dyan ang isip. Paano po nakakapekto ang panahon sa inyong gawain sa pangingisda? Ang malaki. Oo, minsan may bigla ang dating ng panahon. Kumbaga po si Basko. Oo, yung mga si Basko. Si Basko na yan. Isa katulad nitong habagat. Palagyan mo ba kung malakas ang habagat, makakapangisda ka dyan. Lulubog ka lang. Kaya kailangan talaga may panghalili kang ibang pagkakakita. Dito naman po tayo sa ugnayan ng mga paniniwala at pamamaraan at araw-araw na buhay. Ang tanong po dito ay, paano nakakaapekto ang iyong mga pamamaraan at paniniwala sa mga desisyon bago, habang at pagtatapos ng isda? Ang mga desisyon kasi, yan ay nangyayari lamang yan pag nasa laot ka na ng dagat. Pero yung pamamaraan, magkukuhang tanong ka rin sa iba mong mga kasamang mga isda, mga fishing population. Yun ang pinakamalinis. Saka kung halimbawang may mga yung halimbawa, bawal dyan, hindi, kailangan alam na rin yan. Yun ang malaking epekto. Kasi naandun ang isda, yun ang lumabas. Sa anong paraan po naapektuhan ng mga itong inyong buhay o pamilya o relasyon sa komunidad? Malaki. Siyempre, kapag ka naman hindi ka makapangisda at kapag ka hindi mo pag-iisip ka talaga, saan na uukuha? Hindi mo alam. Kaya kung ang nagtutulungan lang lagi dyan, kapwa mo magdadaga. Kayo lang. Walang ibang tumutulong. Buti nga ngayon mayroon na tayong gobyerno. Ayu kang gawin. Dito naman po tayo sa pangunahin at alternatibo yung pinagmumulan ng ngayon, tuwad ng tumingin lang sa pagdadaga. Pag siwag ng pag-ahin ko ng mga tayo na lang ako naman. Maliit na karoon dyan. Ito po tayo ang unang tanong. Ano ang pangunahin o pinagkukunan ng kita ng mga tao sa kalero po? Dito?
Sa ngayon, ano na, iba-iba na. Mayroong lumipat na sa pagmamaneho. Mayroong nag-construction na lang. Mayroong pahinamit. Ganun na lang. Kaya pang buhay. Sa padala ba? Ano ang iba pang pinagkukunan ng kita o alternatibong kabuhayan ng mga tao? Yun ang nabanggit. Naulit na lang. Magkano bang gusto mo? Crazy yan. O diba? May sarili ka bang negosyo? Kung oo, anong uri po yung negosyo? Meron naman. Ito nga kalendaryang maliit. Ang mga nagiging suki ko na lang. Hindi estudyante. Kaya lang kailangan mas mababa ang presyo mo sa pangkaraniwan dahil pangmasa lang talaga dapat ang presyo. Gaano ka nakatagal na nasa kasalukuyan mong pinagkukunan ng kita? Gaano kayo nakatagal? 2 taon. Anong uri ng trabaho ang karaniwan mong ginagawa sa pang-araw-araw? Ito na din. Sa tumutulong ako sa asawa ko. Sa ano po, sa isang araw po, ilang oras po kayo nagtatrabaho? Ano po ang kalendaryo po? Bale, umaabot kami ng 8 oras. Paano po nakakatulong yung inyong trabaho sa inyong pamilya at sa inyong komunidad? Dito, ako dito, nasa loob ako ng compound ng basketball ko. Ang naitutulong ko dito sa barangay, ako na maglilinis lahat nito. Oo, lahat yan. Ako nagwawalis. Sa pangpamilya naman, malaking bagay na tumubo ka ng 500. 8 oras. Libre pang pagkain. Sa maghapon. Hindi malaking bagay. Hindi na. Nagpasan mo pagka yung pamilya natin. Magkano karaniwan ang kinikita mo mula sa trabaho? Sapat ba ang iyong kita upang matugunan ang pang-araw-araw na pangailangan ng pamilya mo? Medyo sumasapat naman dahil dalawa naman kami, mag-asawa na lang kami. Na medyo nakakayo din ang pagpa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 pagp
Nakikita ko ito. Oo, Ay, di ba? Ikaw sa kasalukuyan nilang paraan. Daan na ba ang tulong ng gobyerno? Yung iba naman, nakakita naman ng maayos-ayos na trabaho. Marami. Marami naman ang tao. Nakakasiyahan. Opo, sunod po. Ano ang pinakamalaking hamon na naranasan mo sa pagpapanatili ng kabuhayan ko? Yun yung pagkaanin ba, tulad nitong tindahan ko. Kapag nalugi ka ng 2 araw, linggo, ano na yun? Saan mo na naman nakagayapin ng kapital? Oh, yun ang pinakamalaking hamon. Paano nakaka-apekto ang panahon at pagbabago ng mga panahon sa inyong trabaho po? Sa inyong Ito pong Kasi pag umuulan, sa katulad nitong aking area na to, tuluan-tuluan, wala akong lugar para isang pwede pa kayo ng mga estudyante. Kaya kalimitan dito na lang. Paano nakaka-apekto ang lokal na ekonomiya sa inyong kabuhayan? Hindi ko naman nararamdaman ng ekonomiya. Ang nararamdaman ko, ang mahal ng bilihin. Oo. Ay dito. Mayroon po ba kayong panganib o peligro sa inyong trabaho? Wala naman. Ano ang mga mahirap ang nararanasan mo sa paglapit sa merkado upang may benta ang iyong produkto o kung Kumbaga po yung pinakang marketing strategy nyo dito para
pakinggan niyo po ng mga customer ng restaurant po. Ang kailangan mo lang nga dito, tulad nito, mga kumakain dito, estudyante. Naghahanap kami ng murang bilihin. Tulad ng mga talong. Kapag walang murang talong, yung iba naman. At yun ang aming mga niluluto. Kalimitan sa bagsakan kami binibili. Medyo mababa. Para po, kumbaga, na-ibenta nyo ng mas Oo. para affordable. Oo, para affordable para sa mga kakain. No? Kasi may mga estudyante namang hindi natin masasabi na laging may tao ng mga yan. Sa kumakain sila, 20 pesos na. Kung bawal na silang kanin, 20 pesos lang yung ulam. Yan, nilalagyan na lang. Ito po, paano nakaka-apekto ang iyong taas ng edukasyon o kasanayan sa mga oportunidad sa kabuhayan? Paano po? Tapos na po mag-aaral sa Kasi ako, graduate lang ako. Tutong din ako ng isang semester sa college. Kaya no, siyempre alam mo, kapag kakilang ka sa pinag-aaralan, malaking epekto. Sa halip na trabaho ka pa ng mas maganda, hindi na. Pinakamaganda ko nga lang naging trabaho. anong uri ng suporta ang makakatulong upang mapabuti ang inyong kabuhayan? Yung sang kapital, o yung may magpapautang sa amin na tulad ng mga kaya bigyan mo. Bigyan mo talagang Sa financial po ngayon. financial Sa financial. para sa kapital. Nakakatanggap ka ba ng tulong mula sa pamahalaan o NGOs o pribadong grupo? Sa pamahalaan, pero sa NGO wala pa. Mayroon bang mga programang pangkabuhayan o alternatibong hanap buhay sa inyong komunidad? Wala. Ano ang papel ng mga program? Ay, wala na kasi nakaano siya. Anong mga uri ng sakuna ang karaniwang nararanasan sa coastal area? Ay ang malalaking alon pag panahon ng habagat, kaya ang mga pagdumindum. Bagyo ang malinit, pagka yung may bagyo, napakalakas ng alon, napakalakas ng hangin. Pagka narito ko sa area ng coastal, tapos may bahay ka dyan, kasi gawin sa mga bahay mo. Kasi hanap buhay mo, tulad dito sa oo, ito nyo naman, yan lang ang dagat. Aling mga sakuna ang may pinakamalaking epekto sa komunidad? Paano mo nalalaman na may paparating na sakuna? Ano ba? Paano mo ba? Ano po yung pamamarang para malaman po parating? Ano ito naman, may kinig lang ako sa balita. Nasa ang ba, kung may bagyo man. Naalam lang namin lagi kung saan manggagaling ang bagyo, kung saan dadaan. Lamang, tangi lang namin alam. Anong mga sistema ng komunikasyon ang ginagamit upang bala ng mga residente? Dito po sa inyo, yung ginagawa ko ng barangay para sa Umiikot ang barangay. Umiikot. ano ang mga ginagawa mo at ng iyong pamilya upang maganda bago ang isang sakuna? Kung ano ang bili ng barangay na dapat mo, kailangan mo kailangan ihanda mo ang mga ganitong bagay na medical kit, lahat din na yan, para kung sakali may tulad ng tsunami, ay dala na kami. Ano ang mga unang hakbang na ginagawa mo kapag may balitang paparating na sakuna? Yung bagyo, halimbawa, nililusong ko na yung mga tent. Lalagay ko na lang sa isang bodega yan. Tinitibayan ko na lang yung bubong. Bibisitahin ko yung bubong. Katulad naman ko, bakal naman sila.
Anong mga gamit pang emergency ang hinahanda mo? Yung mga gamit mo. Kalimitan man, pag alam mo ng safe ng bahay mo, nasa loob ka lang ng bahay mo. Pagkain lagi naman ang kailangan mong ihanda. Ganyan lang. Gamot. May particular ka bang paghahanda para sa baha o bagyo o iba pang panganib? Sa ngayon, wala pa akong particular na paghahanda tulad ng baha kasi hindi naman ito binabahay. Kasi pag may bagyo, yun, handa ka ng gamot. Ayusin mo yung bahay mo na kung may masisirang bubong. Kailangan mong talian. Mayroon ka bang plano para protektahan ang iyong pamilya, tahanan at kabuhayan? Bago po. Bago po. Oo naman. Ito naman, hindi naman nawawala yun. Paano po ba? Kailangan mo talaga protektahan yun. Mayroon bang evacuation center dito po? Meron. Na, barangay, makikita kasi ang Alam mo ba kung saan ang mga ito? Dito lang po. May nakadang ruta ng pagliligas po. pagka may kailangang iligas na, ang unang lumalapit sa aming barangay. Sabihan na kami, pumunta kayo dun sa evacuation center. Nandun sa area ng evacuation center. Pagdadaling ba ng barangay, kung may kailangang evacuate. Pagka hindi naman sumusunod, ikaw pero sa amin. Pero sa ano po. Kaya lang, may kasamang pulis. Mapapasunod talaga. Paano mo pinagpapasya kung lilikas ka o mananatili sa bahay? Pag dito ka lumaki sa tabing dagat, sakaling bagyo yan, alam mo kung gaano kalakas ang dating ng bagyo. Alam mo rin kung gaano katibay ang tirahan mo. Saka ka lang magdedesisyon lumipat kapag ka alam mo malakas. Sagot na rin po kailan yung panahon. Isang pareho naman na sagot. Kanino po kayo lumalapit para may natulong pagliligas po? Kapitan. Paano ka nakakarating sa evacuation center? Paano po ka nakakarating sa evacuation center? Malapit lang naman, lakad lang. Nilalakad. Oo, lakad lang. Ano pong mahalagang gamit na dinadala mo sa evacuation center? Buti ito, may limang gano. Kumot, Subli nga, no? gamot, at kain. Saka damit. Yun, magkano po set order? 35. Etong ano? Bilog-bilog. Order ka, order ka. Apat, 35. Gamit po. Ano po ang Ano pa, ano mo? ginagawa ng barangay o lokal na pamahalaan bago at ang Sa akin po, habang may puset ha? sakuna? Ha? Magkano daw, magkano? Sakali mo naman kailangan nila. Mag-aalisyon ng barangay. Sa order, sa akin. Kailangan naman, nagbibigay din naman ng tulong na pagkain. Magkano ang turon? Tapos ng bagyo. Bibigay ng mga... Hindi, Ay, yung hotdog, kulang mo magkano? bigas. Kaya na... Ito sa puset, makatira ako. Magkano yung basketball? Magkano yung basketball? Paano mo tinutulungan ng mga tinutulungan ng mga residente at kanilang pamilya Paano yung o basketball? kapitbahay sa panahon ng sakuna? Dito sa tabing dagat, pag dito ka lumaki, hindi mo kailangang tawagin. Kunin mo na. Ay, kunin mo na. Kunin mo na para hindi ka na Kung uuwi. saan tutulong, kung saan kami tumutulong. Magkano yung tako? Tako. Ayan, mahaba. Ano ang mga ginagawa mo at ng iyong pamilya pagkatapos ng isang sakuna? Ano yan? Dalawang balot na. Iniiwan ko muna ang aking pamilya. Tulog ko nga, dadalwa kami. Uwi na kami. Sabaw talaga. Hindi naman pwede. Bisitahin namin ng bayan. Tako pala itong pulat tsaka brown. Ano? Lilinis. Ayun, bago pa kami bumalik. Pagbalot mo na silang sabaw. Dalawa siya. Paano kayo bumabangon mula sa pinsala o pagkalugi? Dapat tako na lang. Oo, siyempre. Ano mo kung may Malagdag daw ng sabaw niya. Pinsan na, ito, sa bahay-bahay namin. Nandiyan pa rin ang tulong ng gobyerno. Binibigyan ka ng mga
Magallanes. Kami tapo bro, kami tapo. Kaya lang, kailangan nilang makita ang siranga. Pero kanina, itong ano, yung Ay, madami na nang kunwari sira, hindi mo pala. Pwede pa lang yung mga materialis na makukuha. Anong mga aral ang natutunan mo mula sa mga Kaya pala nawawala ang bola ng bilyar. Ay, kapag kahanin daw ang balita mo pala ang mga dagat. Lahat ng mga dating hindi ginawa. Sa nabuhan. yun, Oo. Ngayon, mabibili ng bola ng tapo. ano ang mga karaniwang hamon na nararanasan ng komunidad sa pagtugon at pagbangon mula sa sakuna? Ay, sanay talaga. Sanay na ang kasi mo. Dito sa barangay namin, Tinakbi ng aso. kanya-kanyang baon eh. Wala namang, kailangan mo lang, may kondo ka. Kaya kailangan kahit sa maliit na negosyo, meron kang tumutubo, may ito ka. Aray nga, kay Babong Brown. Kaya pala nawawala ang bola ng bilyar Epekto ang sa buha. kasalukuyang sistema ng pagtugon sa sakuna dito sa kanila? Ah, malaki. Malaki. Hindi na namin inaabot yung dati katulad ng mga bata. Na, lugmo ka na, wala ka pang may tulong. Iba na ngayon, malaking lugar. Naandyan ang ayuda ng barangay, naandyan ang bayan niya. Hindi naman nawawala ang bayan niya. Paano nakikipag-ugnayan ng mga opisyal ng barangay sa mga residente at ibang ahensya sa panahon ng sakuna? Ay, nagbabahay-bayan daw. Pagkakabdi yung tema ko dito na. Kalimitan. Hindi naman gumaganap ang Araw. Tutan mo bilang ibang ahensyang panggobyerno. Ang unang gumaganap talaga, yung barangay. Ano ang maaaring gawin upang mapabuti ang komunikasyon o koordinasyon sa at paghahanda sa inyong komunidad? Tatanong-tanong ka, halimbawa. Kaya nga aking tapo. Sabi ko nga, hindi lang yung tatanong, ano ang pinakamagandang halimbawa, Parang tako. Ano ba yung tako yan? bilang kayo sa ganito, yung mga gamit ang barangay. Uy, wala naman ang ako mga anak. Uy, ito, tapang-tapang. Hindi mo, apat Paano naman laman. mababawasan Ang-apat ang yung sili. pinsala sa mga susunod na sakuna? Nakalagay mo Hindi na ko mainan niya kundi ang paghandaan mo talaga. Anong kabaw? Bakit mahalaga ang suporta ng lokal sa pamahalaan para sa paghahanda at pagtugon sa sakuna? Nakita naman ng barangay na talagang kailangan mo ng tulong ng gobyerno. Wala naman sila nag-lista. Nakadikit pa yung ba yung buhay. Iba pa yung ayuda ng barangay na Hindi, ito yung Ito naman po tayo kay sa tradisyon sa pagmumulaw sa pagmumuhay sa pagluluto ng pagkain. Ang unang kong tanong ay paano ipinapakita ng mga tao ng mga tradisyon sa pagluluto sa barangay na ito ang lokal na kultura at yaman at pagkakakilanlan ng komunidad po ito. tulad halimbawa ng piyesta. Ang tradisyon dito, ang piyesta, kailangan natin mo sa bayan. Kung kumain ng piyesta, pagdating sa tapakako, hiyahan lang talaga. Kumbaga po ay yung mga tao din po sa komunidad na ito nagtutulong-tulong para makuluto. Hindi man lahat, pero ang unang gumaganap ay yung mga kasabi sa barangay at saka yung mga ano na kababain. Ano po yung pangkaraniwang tradisyonal na potahe na inahahanda niyo dito sa komunidad? At po yung normal na araw lang, kumbaga ano po yung madalas na makikita niyo pagkain dyan, luto na Gulay, adobong manok na pinakamura naman sa lahat. malamig pa yan. Isda, pero kapag ka nag-isda ka, sa ngayon, tilapia lang naman. Napakahirap.
napakamahal. Pag fiesta po. At fiesta, kalimitan, nudo, atada, albareta. Naglilitong din naman ng barangay. Papakain, oo, yun. Papakain ng barangay sa barangay. Lokal na saklat ang madalas gamitin sa agency po dito. Yung lokal. Dito kasi may mga tanim naman ng barangay. Kaya napakaganda naman yan ng barangay. Napakaganda ng barangay. Sa mga tanim ng barangay, di ako kumukuha ng mga ikado. Gilay-gilay. Kailangan mo ng kamote. Oo, may tanim. May isang tanim na naman. Kumbaga po, lahat ng mga taga dito talagang may access po Oo, doon na meron. makakakuha. Kaya lang, siyempre, kailangan mo magsama sana. Hindi mo kailangan kukuha ka lang. Ganun naman lagi. Paano naipapasa ang mga kasanayan at recipe sa pagluluto sa bawat henerasyon? Kumbaga po ay Ano na yan? Okay, sa bawat henerasyon. Pamilya na lang, ano? Ano kasi nakikita ng bata yun, yung mga anak-anak, ano, luto. Nakikita niya, pag mga bata, habang lumalaki, naluluto sa pagkagawa ng klaseng pagkain ng kanyang natututunan na yun ng mga bata yun. kayo po ba sa personal experience doon sa pagluluto po, paano niyo po natutunan? Natandaan ko na. Nakikita na Nakikita ko na. O sa misis ko. Sir. Sa anong paraan po naiugnay ang paghahanda at pagkain ng tayo sa pagtitipon o pista sa komunidad? Kasi tapos na. Ano po yan? Ano po sa anong paraan po naiugnay ang paghahanda at pagkain ng mga putahe sa pagtitipon o pista po dito? Ikat na. Paano kung dito? Ay, di, pag may fiesta lang. Pag may Oo, may fiesta. Eh, kapag kalimitan nun, mauugnay mo lang ang paghahanda ng pagkain at pagkain pag may fiesta. Eh, yan. Bagong taon, Pasko. Oo, ganun. paano nakakaapekto ang mga panggawa sa yung gaya po ng migration at kalagalan ng turismo sa mga lokal na gawin sa pagluluto. Kaya madami na yung mga katulad ng instant noodles, madami na yun. Oo, ayun, tapos madami na nga yung regado na tulad ng magic sarap, dati naman. Asin-asin lang. Pangunahing tanong po, ano ang mga pananaw at karanasan ng mga residente sa Calero tungkol sa operasyon ng paghuhukay ng buhangin o sand dredging sa bayan ng Gloria at paano nila pinaniniwalaan na aapektuhan ng mga ito ang kanilang komunidad, kapaligiran at pang-araw-araw na buhay. Simple lang naman yun. Bundok lang yan eh. Subukan mo yung kung kaya ng gilid ng bundok. Tatabag yan. Kaya yung buhangin, kung mangyayari, pagka donating mo, hinigit mo lang hinigit yan. Mauubos yan. Ay yun, yung dating pang-pang, nawawala. Isang torta. Hindi yung mga bahayan naman ang pinitang uwisi ng alon. Yung mga epekto ng pinagmamalaki. Ano ang alam mo tungkol sa mga aktibidad ng paghuhukay ng buhangin sa Gloria? Wala po.
Ano po ang iyong mga personal na opinion o pananaw tungkol sa pagbuhay ng buhangin? Ay, tigil na yan. Tigil na yan. Kahit sabihin pa niyang legal, oo, legal. Kung madami na ito. Sumasang-ayon ka ba o hindi sa pagbubuhay ng buhangin? Bakit po? Eh, ang dami nga na po pong issue. Hindi man kami dito sa barangay ng Kaleng. Ang ubayan pa rin natin yun. Sa inyo ba? Ano number po? Yun na lang ang huling tanong natin ah. Sumusuporta mo ba? Sinusportahan po ba yung pagpapatigil? Oo. Oo. Ito ba? 100% patigil yan. Sa tingin niyo po, paano kaya nakakatulong sa sanggol sa komunidad? Nasagot na yun. Hindi pa po nasagot na yun. Palagay niyo po, apit po ang pagbuhay pagbuhayan at pamumuhay. Oo naman. Ito itong Balwano, nalimbawa, mag-inukay mo ang buhangin. Nahubos ka, tulad ng Balwano ko kayo. Nahubos mo, gilid ng bundok. Buwan, giguguho yan. Papatagulog yan. Ayun, yung mga kabahayan, yung mga dating, halimbawa, doon ka lang yung isda, yung mga tirahan ng isda doon, wala na. Natabunan na po. Hindi, nahukay, nalayos ng dagat. Saan isda, lumalaot na. Lumalahag po. Number 9. Oo. Sa inyo po, sa inyong opinion po, may epekto po ba yung pagbuhay hanggang sa pagbabaha at yung sa Wala. Wala. Babahaba dagat. Dagat naman doon yung dweding yun, hindi ilog. Ano mga napansin? ano po yung napansin yung pagbabago sa kapaligiran na tingin niyo po yung may advice sa pagbuhay? Kaya ngayon, isa ngayon, wala pa akong may dyan. Nakikita dahil malayo yung lugar na pinangyari ng trading. Eh, nasa Kalapan tayo. Anong action kaya po yung gagawin sa sasawa ng pagbuhay ng buhangin? Kasama na ako sa rally. Kasama na ako sa rally. Rally. Paano sa tingin mo na dapat tumugon ng paano? Paano po sa atin yung dapat na pagsasawa ng komunidad sa mga activities na ito po? Pagbuhay pa ng Kung halimbawa sa buhay na, kapag dito sa akin. Sama-sama. Sama-sama tututong yan. Ayun. Oo. Ayan na po. So, yung po tayo na, tayo Alfonso, tapos na po yung mga tanong natin. Maraming salamat po sa Problema. nilaan niyo sa